Father God, as we go on with these passages to your 7 churches, Lord God, in Asia, I pray na ipakita mo sa amin, Panginoon, yung message mo dito. Ipakita mo sa amin, Panginoon, yung konteksto. Ipakita mo sa amin, Panginoon, yung naisin mong matutunan ng church na ito, ng mga churches na ito. Ano yung kanilang sitwasyon at paano ito, Panginoon, makarelate sa aming mga buhay sa panahon namin ngayon. Kayo po ang tumulong sa amin, Panginoon, upang magbigay ito ng kalakasan, ng kaunawaan, Panginoon, at hindi kagulumihanan at hindi takot. Bagkus magbigay ito ng pag-asa, Panginoon, at makita namin ang kaluwalhatian mo. Ikaw po ang siyang maparangalan sa bawat aming tatalakayin sa umagang ito. Sa pangalan po ng iyong ang si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Okay. Dalangin ko na bigyan tayo ng pahintulot ng Panginoon na matalakay natin sana sa isang upuan yung lahat ng churches na ito. Kasi mas magandang makita natin yung kabuuan ng mensahe. Kaya lang I know that kakapusin tayo sa oras at mapuputol ito. So hanggang sa kung saan lang yung matatalakay muna natin, doon muna tayo. Pero to give you a brief eye view din sa situation nila, ano nga po ulit ang sabi ko sa inyo, ano ang situation ng church nung time na to, from AD 70 to AD 90, ano yung nangyayari sa kanila nung time na yan? They are in persecution. So, persecuted sila, pero tingnan ninyo what these churches do behind the persecutions that they have. Okay? Sa kabila ng kahirapan na kanilang dinadanas, diyan yung makikita na hindi pare-pareho ang kanilang reaksyon. Just as many Christians nowadays, marami po na pare-pareho yung sitwasyon na tumatamak sa atin. Halimbawa, tumama ang bagyo sa Pilipinas, o specifically yung Yolanda, tumama sa Kabisayaan. Ano naging reaksyon ng mga tao? Pare-pareho ba? Hindi. Yung iba sa kanila, yung iba natakot. Yung iba naging matatag. Yung iba naging desperado. Yung iba lalong sumama kasi nagnakaw, kung ano-anong pinagagawa nila. Iba-iba ang reaksyon ng bawat tao sa bawat situation. Kahit yung churches, same yung kanilang situation, sila ay binabanatan ng matinding persecutions, pero magkakaiba yung kanilang mga naging reaction. These are 7 churches, pero iba-iba yung kanilang mga pinaggagawa sa harapan ng Panginoon sa kabila ng mga hinarap nilang mga persecution na ginagawa ng Roma sa kanilang time. Okay? So magsisimula tayo dun sa unang church, which is the Church of Ephesus. Okay? Ang sabi dito sa chapter 2, hindi ko na kayo bibigyan ng saan ba ang Ephesus, ano ba itsura nun, kasi mababasa nyo naman yan sa mga dictionary, pwede nyo i-search sa internet. Ang gusto kong makita nyo dito, yung illustration dito na ipinapakita ni John na may hawig at kinuha niya from the Old Testament. Okay? Sabi ko sa inyo, ang revelation ay hindi lang basta-basta visions. Kasi ang akala natin, ang revelation po ay parang nakakita o nanonood ng panaginip o parang nanonood ng videotape si John na ito yung mga mangyayari. Hindi. Ang revelation po, bukod sa nakakita siya ng visions, ginamit ni John yung illustrations ng Old Testament para ipakita sa kanila yung gagawin ng Diyos sa church. Okay? As we go on, maiintindihan niyo yung sinasabi ko. So, parang anong nangyari? Nagkaroon ng vision si John. Kung nagkaroon man siya ng vision, hindi yon eksakto nakakita siya ng dragon, nakakita siya ng kung ano-ano. Okay? Nakakita siya ng mga mangyayari sa kanila, tapos inilapat niya yung mga images from the Old Testament. Old Testament prophets, even yung mga nangyayari from the Old Testament, inilapat niya yun sa kanyang vision para mabuo niya yung apocalyptic writing ng Revelations. Okay? Kaya hindi ito yung parang, kasi maraming accusation na si John parang napraning, parang nananaginip na kung ano-ano yung kanyang mga nakikita ng mga visions. Okay? Hindi po. Nakakakita siya ng visions na kung ano yung mangyayari sa church, pero at the same time, ginamit niya yung kanyang husay, yung kanyang galing sa Old Testament, kaya nga napakagaling ni John eh. Isipin nyo na nasa old age na siya. Siguro mga 90 years old na siya noong time na yan.
or mga 80 to 90 years old. Tapos nailapat niya yung kanyang kaalaman from the Old Testament doon sa kanyang mga visions. Okay? Para maipakita into a beautiful artistry yung kanyang mga sasabihin sa church, sa 7 churches. Okay? Tandaan niyo po the whole book of Revelation is for the 7 churches. Sila yung main audience nitong book na ito. Kaya yung lahat ng mababasa natin sa Revelations, ang pinatutungkulan talaga niyan, yung situation ng early church, nung 7 churches, not the whole early church nga Those specifically, yung churches na hawak ni John sa Asia Minor, yung 7 churches na yun. Okay? Marami pang church ng early church, pero binigyan niya ng pansin yung 7 churches. Una, malamang dahil sa ito yung pinakamalapit sa kanya, dahil yung Patmos ay malapit dun sa 7 churches. Pangalawa, maaaring ito yung kanyang mga huling na dalaw bago siya nakulong sa Patmos. Pangatlo, baka dahil napaka-controversial ng nangyayari dito sa 7 churches na ito. Yan yung ilan sa mga possible situations why the 7 churches is the one that John wrote to yung kanyang letter na Revelation. Okay? So, sa chapter 2, in-introduce yung chapter 2 and 3, in-introduce yung 7 sulat na yan sa Asia Minor. Okay? So, sisimulan natin. Punta tayo sa 2 verse 7. Sa 2 verse 7, unang binanggit dyan yung he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Minsan, parang kung papansinin niyo, parang paulit-ulit siya. Tama? Sa lahat ng 7 churches. Bakit siya paulit-ulit? Actually, this is not just a play of words, but this specifically came from, kung bubuksan ninyo yung Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6, verse 9 and 10. Maganda makita nyo yan. Isaiah 6 verse 9, and he said, "Go and say to these people, keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive." Tapos verse 10, "Make the heart of these people dull, and their eyes heavy, and blind their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed." Meron kayong nakikitang relevance? Kung natatandaan ninyo, nabanggit ko sa inyo sa Matthew 13 that even Christ used the parables para yung ibang tao ay hindi makaunawa. Nung ginamit ni John yung verse dito sa verse 7 na lahat ng may pandinig ay makinig, ano sa tingin nyo yung gustong ipakita rito? What John is telling about this is this message only pertains to those who are really of the Lord. Nakukuha niyo po ba? Even sila, halimbawa, kahit yung isang tao ay nag-a-attend ka pa sa church ng Ephesus, ng Smyrna, ng Thyatira, ng Laodicea, ng Philadelphia, ng Pergamum, kahit uma-attend ka pa doon, if you really don't have the ears, okay, not literal or physical ears, but the ears that the Lord has given, hindi mo maririnig yung message. Nakukuha niyo po ba ako? Alam niyo si Isaiah, nung siya ay, kung makikita niyo yung Revelation, napakagaling ng pagkakagamit ni John ng mga imagery dito. Napakahusay ng pagkakatahi-tahi ni John ng mga images from the Old Testament. Gumamit siya from Zechariah, from Isaiah, from Exodus, from Daniel, ng iba't ibang mga imagery. This time from Isaiah, yung ginamit niya yung, "Let them who has an ear hear." Kasi doon sa Isaiah, ang sabi ni God, keep on hearing but do not understand. Okay? Sabi ni God, sabihin mo sa mga tao, makinig kayo pero hindi kayo makakarinig. Okay? Humanap kayo pero hindi kayo makakakita. Ang sabing ganon.
Kasi yung inyong mga pandinig, kumbaga kinulaban na inyong mga mata, nabarahan na ng maraming tutuloy inyong mga tenga. Hindi kayo makakapakinig, ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ni Isaiah, ang tanging makaka-understand lang, ang tanging makakarinig lang, ang makakaunawa lang, ay yung may pandinig. Ano ibig sabihin? Bingingot ba lahat ng tao sa Israel noong time na yon? Bulag ba lahat ng tao sa Israel noong time na yon? Wala. Ano ibig sabihin? Selective. Only those whom God wants to hear will hear. Kaya dito sa verse 7 ng chapter 2, napaka-strong kaagad nung binanggit dito ni John. Okay? Ginamit niya yan dyan. Kung i-compare nyo rin yan sa Jeremiah chapter 5, puntahan ninyo yung Jeremiah. Jeremiah chapter 5, verse 21. Meron ding imagery na ginamit dyan. Hear this, O foolish and nonsense people, who have eyes but see not, who have ears but hear not. Tingnan nyo, yung comparison nung pinapakita dito from the Old Testament tapos sa sinabi ni John. Maraming may tenga pero hindi nakakarinig. Maraming may mga mata pero hindi makakakita. Pero ang sabi ni John, those who have ears will listen. Those who have eyes will see. So this message of God for the 7 churches is for those who are the real church. Kaya nga, ang makakaunawa lang talaga ng mensaheng ito, kaya nga sabi ko sa'yo, napakagaling ng artistry ng pagkakasulat ni John. Bukod sa apocalyptic yung kanyang writings, kanyang dinidiretso talaga, hindi pa maiintindihan ng hindi sa Diyos. Okay? Hindi ito maintindihan ng hindi sa Diyos. Ang tanging sa Panginoon lang ang siyang makakaunawa nitong sulat na ito. Galing, di ba? Napakahusay ng pag-aagawa niya. So, ngayon, magpakalalim tayo ngayon. Paano kinoconstruct ni John yung bawat writings niya? Pansinin ninyo dun sa 7 churches, tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Sa unang mga verses, sa Revelation chapter 2, tingnan niyo yan, specifically dyan sa Ephesus, paano na-construct yung letter? Anong mapapansin ninyo? Saan nagsisimula lagi? Saan nagsisimula? To the angel of the church in Ephesus. Right. Tingnan nyo sa verse 8. And to the angel of the church of Smyrna. Right. Verse 12. To the angel of the church of Pergamum. Right. Okay? Verse 18. To the angel of the church of Thyatira. Right. Chapter 3, verse 1. To the angel of the church of Sardis. Right. Verse 7, 3:7. To the angel of the church of Philadelphia. Right. Verse 14, 3:14. And to the angel of the church of Laodicea. Right. So, ano ibig sabihin? Sa una, meron siyang diretsong address kung para kanino yung message. Pagkatapos ng message, pagkatapos ng address, anong susunod? Pansinin niyo yung pagkakabuo niya. Anong sasabihin? Ganun ba kagad? Yun ba kagad? The words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands, sabi ng 2 verse 1. Chapter 2 verse 8, the words of the first and the last, and who died and came to life. 2 verse 12, the words of him who has the sharp two-edged sword. 2 verse 18, the words of the Son of God who has the eye like a flame of fire, whose feet like burnished bronze. Chapter 3:1, the words of him who has 7 spirits of God and the 7 stars. Okay? Tapos, ano sumunod? 7, the words of the Holy One, the true one, who has the key of David, who opens, and the one who will shut, who shuts, and no one opens. Sa Laodicea, the words of the Amen and the faithful and true witness, the beginning of God's creation. Ano yan?
Those were all descriptions of Jesus Christ. Tama? Una, address kung para kanino. Pangalawa, pinapakilala ko sino yung nagsasalita. Lahat doon sa 7 churches, sino ang nagsalita? Agree kayo na si Jesus Christ yun? Yes. As we go on sa pagdidiscuss dito, papakita ko sa inyo kung saan pinagkukuha ni John lahat ng mga descriptions na yon from the Old Testament. Lahat po yan, dun sa 7 churches, lahat ng description ng to the one, from the one, kung sino yung nagsasalita, lahat yan ay tumutungkol kay Jesus from the Old Testament. Ang magandang makita nyo dyan, gustong ipakita ni John na yung nagsasalita sa church na yan ay nagmula pa noong pa. He has the authority, he has the power, he has kumbaga, meron siyang karapatang magsalita dahil siya ang may kontrol ng lahat. Okay? Kaya hindi pa pwedeng kumontra yung mga churches na ito. Dahil alam niya, nung nagsasalitang iyon, yung kanilang situation right now. Okay? Pangatlong part, bukod doon, bukod sa address, bukod sa description kay Christ, ano yung susunod? Usually, I know your deeds. Sinabi ni Brother Jerry kanina, I know your deeds. Na-review ko ba kaagad? Hindi. Una muna, kino-compliment ni Christ o ni God, ni God the Son, kung ano yung situation o ginagawa ng specific church na yan. Di ba? Alam ko na naging matatag ka, alam ko na nakilala mo ang gawa ni Balaam, alam ko na itinaboy mo yung ganyan-ganyan, alam ko, puro ganon. Okay? So, meron munang compliment, meron munang appreciation. Okay? Dito nyo makikita that all of our good deeds will be appreciated by God. Kahit na, kung tutuusin, wala naman talagang kwenta sa harapan ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Tama po ba? All our deeds is appreciated. Tama po? Nakita nyo ba yon? Hindi naman talaga karapat-dapat na ma-appreciate yung ating mga ginagawa kung tutusin. Pero kahit-liitan na ginagawa ninyo, na ginagawa natin, will be appreciated by God. Tandaan niyo yan. Kung natatandaan ninyo, meron niyang sinabi si Christ na kahit daw yung magpainom lang ng tubig sa kanyang mga disciples, will be remembered. Kaya huwag kayong magsawa, mga kapatid mo, huwag kayong magsawang tumulong, huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti. Kasi lahat ng ating ginagawang kabutihan will be appreciated by God. Huwag yung isipin na, total, save naman ako, total, ako ay elect naman, so kahit na gumawa pala ako ng gumawa ng mali, ligtas pa rin ako. Hindi. Isipin nyo pa rin that all of our good deeds will be appreciated by the Lord. At ito isang bagay na napakaganda sa harapan ng Panginoon. Kasi even though na pangit ang ating mga ugali at hindi tayo karapat-dapat ma-appreciate, He appreciates us. Okay? The Lord appreciates His people. Sumunod. Ano yung susunod? Ano yung sumunod na part nung letter? Ha? Pagkatapos sa appreciation, nandiyan naman yung tinatawag na rebuke. After the appreciation, ipapakita naman ni God yung mga kamalian nila. The rebuke. Ibig sabihin, the Lord knows even the single or the smallest sin that we do. Nothing is hidden. If we are appreciated, we are also scrutinized. Okay? Kahit po pinakamaliit na iniisip nating kasalanan, God knows it. Sad to say. Okay? So mga kapatid, huwag kayong magpaka-relax. Huwag tayong magpaka-relax. Hindi ibig sabihin na mabait ang Diyos is we can do sins. Even petty sins, God knows those things. Okay? Kahit simpleng masamang isip yan, kahit na
simpleng maraming isip lang or maliit na sinabi yung hindi maganda. God knows everything. Okay? Next part. After ng address, after ng description ni Christ, complement, rebuke, ano susunod? Pagkatapos sa rebuke, meron siyang, hindi natatapos po yan sa rebuke, meron siyang calling o pagtawag. Bumalik kayo sa akin. Bumili kayo sa akin ng ginto. Uminom kayo ng ganito. Pumunta kayo, lumapit kayo, mag-repent kayo. Meron siyang tinatawag na anong tawag mo doon? Restoration. Okay? Nagbibigay siya muli ng restoration. He is calling everybody to come back again to Him. Dito nyo makikita yung preservation ni God na kahit na marumi o nag-compromise, mababasa nyo nga dyan, there will be time na dead yung church, pero God is calling him pa rin to come back to Him. Okay? Pagkatapos ng calling or restoration, meron siyang promise at the end. Lahat ng ganito will conquer. Lahat ng ganito will conquer. Okay? Meron siyang promise ng pagtatagumpay. Dito nyo makikita na ito rin yung pattern ng mga visions na makikita ninyo dun sa mga susunod na chapters. Yung chapter 2 and 3 is the shortest one. Tapos magkakaroon yan ng vision, magkakaroon ng mga visions from chapter 4, tapos chapter 6, tapos chapter 13, tapos chapter 17 to 22, pahaba na siya ng pahaba. Okay, pahaba na siya ng pahaba, palaki na ng palaki. Pero isa lang yung pinapatungkulan. Okay? I-appreciate niya yung ginawa ng church, i-rebuke niya yung mali, i-call niya yung church sa kanya, iingatan niya yung church, tapos magtatagumpay yung church. That is the repeating process na ipapakita dito ng Book of Revelation. Okay? Kaya, hindi dapat nagiging takot ang pagbabasa ng Revelation kung tutuusin. This should be an encouragement to all of us. This should be kumbaga, dito natin marirealize, most of the time, isa tayo dun sa 7 churches. Most of the time. Okay? Mayroong dalawang interpretation na umiral sa church history. Una, yung tinatawag na historical na naniniwala ang mga nag-interpret ng Bible na itong 7 churches ay nag-exist. Okay? Tapos, meron din namang naniniwala, yung mga dispensationalists, naniniwala sila that this is church era. Halimbawa, yung Church of Ephesus, yan yung early church daw. Yan yung church ng mga disciples. Tapos, nung time na after ng early church, nung time nila, after na namatay sila dyan, lumitaw naman yung Church of Smyrna age. Kung saan, sa Smyrna age ay nagsisimula na silang mapasok ng mga maruruming elemento sa church o ng compromise. Tapos, hanggang sa lumaon, at yun daw, huling age ay yung Laodicea. Yun daw yung panahon natin, yung lukewarm church. Sa mga dispensationalists, yung tinuturo nila. But this is not true. Okay? This church existed at the same time nung AD 70 hanggang 90, nangyari talaga ito, na sabay-sabay na nangyari sa church yan. Meron talagang Church of Ephesus na pinasturan una ni Paul, napunta kay Timothy, tapos napunta kay John. Kung naalala ninyo sa Acts chapter 20, nabasa niyo na ba yung Acts chapter 20? Nag-bye-bye si Paul sa Ephesus. Tapos sabi niya sa kanila, iiwan ko kayo, pero after me, savage wolves will come from you, among you. Sabi niya ganun sa Acts chapter 20. So, meron talagang Ephesus. At nung umalis si Paul, nabilanggo si Paul, ang naghawak niyan ay ang kanyang disciple na si Timothy. Later on, ito ay inalagaan, naging pastor nito si John. Okay? Si John. So, meron talagang mga churches na yan na existing. Okay? So, tingnan natin, isa-isahin natin ngayon, ano yung mga nangyari sa bawat church na yan. Mababasa nyo dito sa verse
7 din, ginamit din dyan yung chapter 2 verse 7. To the one who conquers, I will grant to eat the tree, to eat of the tree of life which is in the paradise of God. Saan nyo nabasa yung to eat the fruit or yung paradise saka yung tree of life? Saan nyo nabasa? Sa Genesis. Okay? So, dito pa lang makikita nyo na si John ay gumagamit talaga ng iba't ibang mga imagery. Ngayon, ano ang message ni John sa Church of Ephesus? Una, kung makikita ninyo dito, dun sa chapter 1, yung words of him who holds the 7 stars in his right hand, walks among the 7 golden lampstands. Makikita nyo kung ano yung gusto ipakita dito or i-appreciate ni John about Jesus Christ. Okay? Yung pong 7 stars in his right hands, saka yung golden lampstands, nagpa-pertain yun sa church. Okay? Ano ang ibig sabihin dito sa verse 1 pa lang? The words of him who holds the 7 stars in his right hand and who walks among the 7 golden lampstands. Dito pa lang po, pinapakita na that God or si Jesus Christ is the one who holds everything and who has in control of everything. Pero, doon sa 7 stars, sabi niya siya yung may hawak. Pero hindi nyo rin makakalimutan yung word na who walks among the 7 golden lampstand. Ibig sabihin, si Jesus mismo knows what is happening with the 7 golden lampstand, with the 7 churches. Jesus is walking with them. Ano ibig sabihin? Jesus is with the church. Jesus knows what is happening with the church. So the church of Ephesus must realize, even though that they are being persecuted, Jesus is walking with them. He holds the 7 stars. Hawak ko kayo. Naglalakad rin akong kasama nyo. If the church is being persecuted, it's not just the church that being persecuted. Sino rin? Si Christ din. So, they should know. Kaya nga yung verse 2, ang ganda nung sinabi. Tingnan nyo yung sinabi doon sa verse 2. What words is, ano yung unang-unang mga words na binanggit sa verse 2? I know. Alam ko. Na-realize nyo ba? Or naalala nyo ba? Kapag yung anak ninyo, mayroong idinaing sa inyo. Sino yung mga may anak na dyan? Yung mga may anak na. So, Dad, ang sakit ng paa ko. O kaya, Dad, hindi ako nakatulog. Pero hindi pa sinasabi na anak niyo yun, alam niyo na. Tama? Sino yung mga nagsabi na sa inyo na may crush na yung mga anak niyo, nagtapat na sa inyo? Dahil may crush na po ako. Apple, di pa ba umaamin si Faith? Di ba? Hindi ba? Wala pa namang inaamin gano'n. Wala. Crush lang naman. Alam nyo yan, di ba? Malalaman nyo yan pagka yung anak ninyo mayroong hinahangaan. Okay? Pagka mayroong yung gustong-gustong bagay, pagka gustong magpabili, pag nagugutom yan, alam nyo, tama? Kabisado niya pag ayaw ang ulam. Okay? Si Grace sa si Blessing, pagka ayaw ang ulam niya, sasabihin niya, Dad, dito ka na lang mag-lunch. Okay lang sa amin kahit na hati-hati tayo. Yeah. Pipilit niya pagkasyahin yung ulam namin. Kasi ayaw nila ng ulam. Kabisado yan. Kaya sabi ko, hindi. Ubusin niyo yan para sa inyo yan. Ubusin niyo yan. Masustansya yan. Kailangan niyo yung kainin. Hindi pa sila nagsasalita, I know. Okay? Bakit? Because He is walking with the church. Kaya nga, yung sinabi dito, I know your works. Because He is with them. He's walking with them. He's walking with the church of Ephesus. I know your works. Hindi lang yung works nila. Your toil. Yung kanilang paghihirap. Yung kanilang ginagawa. Yung kanilang pagsusumigasig.
Okay? Your patience, pagtitiis ninyo, alam ko yon. Your endurance and how you cannot bear those who are evil. Pinagsisikapan ninyong tanggihan, yung gawa ng kasalanan. Alam ko yun. This is how appreciative God it is sa kanyang church. Why? Because He is walking with the church. Ito yung bagay na napakaganda with God. Hindi ito katulad ng mga iniisip ng mga Muslim na kaya ang tawag nila ay ang Allah, si Allah. Why? Kasi iniisip nila si God ay is from afar. Hindi nyo ba napapansin na dati rin ganoon din ang akala natin sa Diyos? Kaya nagpe-pray lang tayo, Lord, tulungan nyo naman po ako sa ganito, napakahirap na po ng aking sitwasyon. Yung makadaing tayo, gano'n na lang katindi. Hindi mo alam na kahit na dumadaing ka pa, hindi mo pa naidadaing yan. Alam niya yan because He is with us. Remember His name. What does Emmanuel's means? God with us. God among His people. The Holy Spirit is with the church. The Lord knows everything. He is with us. I know your toil. I know your endurance. Alam ng Panginoon yan. He is very appreciative. Okay? Alam niya yan. I know that you cannot bear those who are evil but have tested those who call themselves the apostles and are not. Ito ang isang magandang bagay with the Church of Ephesus. The Church of Ephesus tests everything. The Church of Ephesus tests everything. Hindi sila nagpapadaya ng basta-basta lang. Tandaan niyo at their time, they are persecuted. Noong time nila, sabi ko sa inyo, nung sa introduction natin, sa mga unang introduction natin, sa mga naunang preaching ko sa inyo, sa introduction, iba-iba yung nangyari. The church, meron silang option, 3 yun. Isa, manatili silang tapat. Pangalawa, talikuran nila yung kanilang faith. Pangatlo, mag-compromise sila. Tama? Pero this Ephesus church, okay, nanindigan sila, tinetest nila lahat na nagsasabing apostol, pero hindi. Ang sabi rin dito, I know you are enduring patiently. Bakit? Because they are persecuted. I know you are bearing up for my name's sake. And I know that you have not grown weary. Hindi kayo nanghihinawa. Ibig sabihin, even there are lots of and tons of persecutions that is happening in this church, with this church of Ephesus, still they're standing strong. But they are not perfect. Hindi ibig sabihin na matatag ang church ay wala na silang pagkakamali. Parang tayo. Although, pinipilit natin dito sa church na ito na aralin ng Bible, still, we are not perfect. Dapat alam natin yun at hindi tayo dapat magpakayabang at magpakatatag doon. Magpakamataas doon. Hindi tayo pwedeng kumbaga parang wag tayong maging kampante. Kasi once na naging kampante tayo, doon na magsisimula yung corruption. Okay? Doon na magsisimula yung corruption. Kasi papasok na ang pride. Okay? Papasok na yung kakainin na tayo unti-unti ng kasalanan nun. Dahil hindi na natin makikita na dapat tayo magpakababa sa harapan ng Panginoon. At sabi dito ni God, ni Christ, kahit na ganun pa sila ng pakatatag nila, but I have this against you. Ano sabi? That you abandoned the love you had at first. Pwede pala yun? Pwede pala na sila ay napakatatag, pero nawawala na yung kanilang love. Ito rin yung aking sinasabi dun sa mga kaibigan ko na mga pastor. Kasi dahil minsan sa sobrang pakikibaka sa katotohanan, minsan nawawala yung pag-ibig talaga. Okay? Dahil sa sobrang paninindigan mo, ito kasi ang tama.
minsan nawawala na yung compassion natin. Minsan nagiging bastos na tayo. Minsan hindi na natin ginagalang yung ibang tao. At minsan nawawala na tayo ng konsiderasyon. Minsan sa sobra nating pagsasabi na mali ang kabaklaan, minsan kahit na outside the boundaries na sa kabaklaan, nilalait na rin natin sila. Minsan dahil sa sobrang galit natin sa mga gumagawa ng kasalanan, lahat na lang ng preso iniisip natin, gine-generalize na natin kasi mga preso yan. Nawawala minsan ng puso. Dahil sa sobrang pananatili natin sa tama, nagiging stiff tayo. Which is hindi pwedeng mawala. Sabi ko nga sa inyo, righteousness or pagiging righteous at ang love should always be in balance. Kagaya kung paano ginagawa ng Diyos sa ating mga anak niya. Hindi naman laging righteousness lang ni God yung pinaiiral. Pansinin ninyo, may mga kasalanan kayong pinapalampas si God. Hindi ibig sabihin na kinukonsente kayo. Pero may mga times na hindi kayo pinapalo. Sinasabi sa inyong mali kayo, pinaparealize sa atin ni God na mali tayo, pero hindi kayo pinapalo kaagad ni God. Tama po ba? Hello? Pero minsan tayo kahit kaliit-liitan, hindi pwede. Hindi pwede. Kapag sinabing 3 tablespoon ang ilalagay mong asukal, dapat 3 tablespoon lang. Huwag sosobra ng kahit na 3 butil. Dahil kapag sumobra ng 3 butil, lagot ka sa akin. Pwede ba yun? Di ba? Isipin nyo sa office. Sabihin ng boss nyo, dapat ang pag-CCR nyo 5 minutes lang. E paano kung hindi pa lumalabas? Uy, 5 minutes na. Di ba? Kapag sumobra sa 5 minutes, lagot ka sa teacher o sa boss mo. Papagalitan ka. It should always be in balance. Hello? Dapat laging gano'n. Ang mga magulang ba, lagi nyo ba pinapalo ang mga anak nyo? Lahat ng kasalanan? Hindi. Hindi dahil sa kinukonsinte nyo sila. Okay? Pero laging binabalansin natin yung pag-ibig at ang hustisya. Kapag sobra ang love, asaan ang hustisya? Pag sobra ang hustisya, asaan ang love? Okay? Naiintindihan niyo ako? Sila, they are so strict with the rules. The Ephesian church came with the truth, strongly with the truth, but they have forgotten their first love. Okay? What happens when you forget yung inyong first love? Okay? Alam niyo, madalas interpretation dito, nakakatawa, no? Madalas interpretation dito, yung kaya maraming pastor, ayaw nila pag-aralan ng doktrina. Kasi kapag pinag-aaralan yung doktrina, nawawala na raw yung love sa loob ng church. Bakit? Kasi review ka na lang ng review ka. Mali. Dapat inaaral yung doktrina, tapos ina-apply yung love. Kasi yung doctrine, ang basis mo lagi dyan yung love. Kaya mo siya nire-review kasi love mo siya. Kasi kapag nire-review nyo lang yung isang tao na walang love, ano tawag doon? Legalism yun. Okay? Kapag pinupuna mo lang yung tao, hindi mo naman talaga siya mahal, ano yun? Kayabangan yun, legalism yun, self-righteousness yun. Pero sa loob ng church, why you rebuke somebody, should always be because of love. Tama? Ganon din si God. Okay? Ganon din si God. Ngayon, ang sabi dito, you have left your first love. Kumbaga, hindi lang ito tumutungkol dun sa emotion. Okay? Hindi lang ito tumutungkol dun sa emotion. But, ito yung tinatawag na abandonment of love. Kasi nagiging legalistic sila. Intindihin nyo rin, ano ba sitwasyon nila noon? Kailangan nilang maging careful kasi pumapasok sa church ang wrong teachings. So, sa pagpasok ng wrong teachings, anong kailangan nilang gawin?
Anong kailangan nilang gawin para makontra nila yung wrong teachings? Kailangan nila maging stiff. Kailangan nila maging strong. Kailangan nilang suriin lahat ng papasok. Kaso, ang nangyayari, lahat ng papasok na bago, ano nang nangyayari? Teka, totoo ba to? Yan ba Kristiyano ba yan? Alam niyo ang nangyayari, imbis na maging masaya doon sa loob ng church, nagbabantayan sila ngayon. Because of being too careful not to have the wrong teachings, nagiging hirap sila ngayon with the love inside the church. They abandon their love at first. Mas tama yung love at first kaysa sa first love. Doon sa translation niyan. Ano ang difference kung first love sa akong love at first? Ano ang difference? Kasi sa ibang translation, first love Tingnan nyo nga, sino ba merong nakalagay? Sa NIV, I think first love Because you abandoned your first love. Pero yung tamang translation dyan is love at first. Sino may mga translation love at first ang nakalagay? ESV, love at first. NASB, I think, love at first. NIV kasi first love. Anong difference? Pag sinabing, because you abandoned your first love, tapos because you abandoned your love at first, anong pagkakaiba? Very good. It is the subject. Okay, subject. Tapos doon sa love at first, ang subject talaga, love. At first, yun yung nagmo-modify nung love. Ibig sabihin, ang inabandon talaga, hindi yung subject na first love, hindi yung minahal, kundi yung pagmamahal per se. Hindi yung hindi yung object ng love ang inabandon. Kasi doon sa first love, parang yung object. Okay? Kaya madalas pinapatungkulan yan, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na umaawit ng masaya sa praise and worship. Parang ganun yung interpretation ng iba dyan. Hindi po. Okay? Ang inabandon talaga dito ng Ephesus Church is the love. Okay? Yung klase ng love nila nung una. It doesn't only pertains yung love nila kay God, but the love per se. Kasi madalas, ang interpretation dito ng maraming pastor is yung first love. Tapos pinapatungkulan nila yan kay God. So, alalahanin nyo, hindi na kayo nagka-quiet time, hindi na kayo na kumakanta ng masigabo, hindi na kayo nagpe-pray, hindi na kayo nagbabasa ng Bible. Hindi yun ang tinutukoy dyan. Ang inabandon dito is love. Okay? So the fellowship was sacrificed, the worship was sacrificed, their longingness to God is sacrificed. Because of their being stiff of what is true. So kailangan nilang i-balance yung truth and love. Okay? Yung truth at yung love, kailangan nila yang balikan. Okay? Kaya nga, tinan nyo, bakit pinababalik sila dun sa simula? Kasi yung klase ng love nila at first, yung nawala. Tinan nyo yung kasunod, verse 5. Remember therefore, from where you have fallen. Saan kayo nahulog? Saan kayo nagkamali? Balikan nyo yun. Kasi yun yung nawala, yung love nyo nung una. So, kung saan kayo nagkamali, yun yung balikan nyo. So, anong kailangan nilang balikan? The love. The love. The church should have balance. Okay? The truth and love should always be in balance. Tandaan nyo yan. At sabi dito, remember where you have been fallen. Pangalawa, repent. Pangatlo, do the works you did at first. Tatlong bagay yung pinapagawa sa kanila. Una, remember, ibig sabihin, they should think again, saan sila nagkamali? Tapos, hindi sapat na maisip niyo yun. Kailangan niyo yung pagsisihan. Pangatlo, sabi ni John sa kanila, baguhin niyo yun. Okay? Ang totoo pong
ang totoong process ng repentance ay hindi lang dun sa nalulungkot ka, dun sa nagawa mo. Ang totoong process ng repentance ay isipin mo saan ka nagkamali. Pangalawa, magkaroon ka ng puso na hindi ko dapat ginawa yun. Baguhin mo yung puso mo patungkol doon. At pangatlo, itama mo yun. Okay? This is the true process of repentance. Tandaan nyo yan. Halimbawa lang naman. Halimbawa lang. Yung mga, may mga lalaki, o sa mga babae, halimbawa, yung mga mister nyo, okay, ay nangabilang bahay. Tapos ang sabi niya, mahal, nagsisisi na ako. Paano nyo yan mapapatunayan nagsisi na? Ha? Sapat ba na lumuhod sa inyo tapos umiiyak? Hiniwanan niya na yung kanyang kalukadida, kulasisi. Di ba? Oo. Yung kanyang tsedeng. Di ba? Hindi sapat na umiyak yan, lumuhod. Dapat, doon sa inyong mga asawa, kailangan niya una makita saan siya nagkamali. Bakit ba mali yan? Okay, bakit ba mali ang pangangalon niya o pakikiapid? Bakit ba mali? Kapag hindi niya nakita kung bakit yan mali, dahil lang sa nalungkot siya o dahil lang sa ayaw niya lang na magalit ka, uulit yan. Pero dapat ma-realize niya na mali yung kanyang ginawa. At pangatlo, kailangan niyang itama yun. Okay? Kasamahan niya sa trabaho, ano gagawin niya? Di ba? Kasama pa rin sila, magkatabi pa rin sila sa upuan. Di ba? Hindi parang para lang silang nadadarang sa apoy nun. Di ba? So, kailangan merong action to be done. Tama? So, dito pinapakita rin ni John kung ano yung kanilang dapat gawin. Kailangan silang magkaroon ng realization, change of heart, and action. This is the true process of repentance. Realization, change of heart, and then corrective action. Tama? So, yun yung totoong repentance. Hindi pa pwedeng mangyari na ang repentance mo nalungkot ka lang. Hindi. Sorry po kasi nakapagsinungaling ako, pero bukas nagsinungaling na naman. Di ba? Inulit na naman. Sorry po kasi nakapang-umit po ako, pero bukas nang-umit na naman. Hindi pwede. Kailangan niyang ma-realize na mali yun. Kailangan siya magkaroon ng pagpapalit ng puso patungkol doon. Mali yun, hindi na yan uulitin. At pangatlo, paano niya yun hindi na mauulit? Iwasan. Tama? Parang sa drugs. Sa drugs, hindi pa pwede na doon ka pa rin mag-i-stay kung saan marami pa rin nakapaligid sa'yo na addict o pusher. Kailangan kang lumayo doon sa influences na yon. Okay? So, yun yung kailangan. That is the solution. Pero meron ding warning si God dito. Okay? Ang warning niya, remember therefore, from whom you have fallen, repent and do what works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Okay? Pero maganda yung sinabi ni Jesus sa kanila. Yet this you have. You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear, and who has what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant it to the tree of life, which is in the paradise of God. Ang isang maganda dito is God is offering them the chance to go back again. Andito yung tulong ni God, andito yung help ni God, andito yung chance ni God. Okay? So, Pastor, isang church lang pala madidiscuss natin. Pastor, paano natin to i-apply? Okay? Paano natin to i-apply? Actually, the message of Ephesus is simple. Truth and love should always be in balance. Especially with the church. Okay? Especially with the church. Maraming mga churches ang napaka-emosyonal. Walang masama sa pagiging emosyonal. Actually, napaka-pangit ng church na pusong bato. Di ba?
Napakapangit ng church na pusong bato, na tipong kumakanta na lahat, tapos lahat pa rin ay nakaganon lang. Di ba ang pangit nun? Di ba? Napakaganda pa rin na ang church ay nandoon yung passion niyan to serve the Lord, passion to evangelize, passion to share the gospel, passion to help others, passion to have fellowship. Maganda yun. Pero hindi pa pwedeng mag-base lang sa emotion ang church. The church should always base their beliefs and their practices with the truth. Okay? Pero hindi rin naman pa pwedeng i-sacrifice ng truth ang love. Naintindihan niyo po ako? Kaya dito nyo nga rin maintindihan, no, na si Jesus, nung inutusan niya yung mga disciples niya, ang sabi niya, pag ayaw silang tanggapin dun sa isang bayan na yon, anong gagawin nila? Pagpag na nila yung kanilang paa doon, yung alikabok na paa nila, tapos umalis na sila. Why? Anong mangyayari kung ipipilit ng mga disciples yung katotohanan dun sa lugar na yun? Na ayaw naman tumanggap. Ha? Ano po? Sa Carmen? Ano mangyayari? Mag-aaway lang sila. Imbis na maging graceful sila at umiral ang love, anong iiral? Hatred. Anger. Di ba? Imbis na ipilit nyo, okay na, pairalin nyo yung grace. Pairalin nyo yung biyaya. Kung mahal sila ng Panginoon, maaaring hindi kayo yung gagamitin ni God dyan. Baka iba. Pero huwag nyo na ipilit para hindi na kayo mag-away. Okay? Halimbawa, madalas natin naririnig to, no? Ang hirap magpalaki ng magulang. Kasi hindi laging magulang yung tama. Minsan yung anak yung tama, minsan yung magulang yung mali. Di ba? Pero hindi porkit tama ka at mali yung tatay mo o nanay mo, ipipilit mo yun. Bakit? There are times na hindi nyo pwede maipilit yun. Bakit? Pag pinilit nyo, ano mangyayari? Nag-aaway lang kayo. Mauuwi yan sa gulo, mauuwi yan sa hindi maganda. Anong solusyon, Pastor? Ay, isip kayo ng solusyon. Minsan, kailangan nyo manindigan. Kung kaya nyo buhayin yung sarili nyo, buhayin yung sarili nyo. Diba? Kung hindi nyo pa naman, ay magtiis kayo dyan. May mga times na ganon. Okay? Ganon din sa church. Kailangan nating balansihin ang truth sa love. Halimbawa, may miyembro tayo na oneness. Ay, hindi man miyembro kasi hindi natin tatanggap yung miyembro kung oneness siya. Pumasok dito sa church, oneness, at gusto niyang matuto. Hindi naman pwedeng bugbugin kagad natin siya. Alam mo, mali yung mga beliefs mo. Piyan mo, punta mo kasi oneness ka eh. Hindi pa pwedeng ganun agad. Okay? Kailangan nating maging careful, turuan natin siya, ganun. Ngayon, kung talagang hindi talaga pwedeng maipilit, okay? Miyembro siya ng dating doon. Ipipilit niya sa atin na healthy uminom ng ihi. Kasi umiinom sila ng ihi, alam niyo ba yan? Kaya may mapibili kayo sa OMF na isang libro, Mapanghi ang Dating Daan. Yan ang title ng book. Natawa ko doon sa book na yun, Mapanghi ang Dating Daan. Kasi umiinom sila talaga. Kasi yun ang turo ni Eli Soriano. Yung beliefs, hinahaluan niya ngayon ng alternative medicine, yung kanyang mga tinuturo eh. Kasi gusto niya i-counter yung mga ginagawa ng mga Pentecostal na nagpapagaling. Siya ayaw niya magpagaling ng walang basis. So nagpapagaling siya through yung ibang mga alternative medicine. So naniniwala siya sa acupuncture, naniniwala siya sa iba't ibang mga alternative medicine, hilot, mga ganyan. Kasama doon yung pag-inom ng mga waste materials ng tao, yung kasama doon yung urine, kasi merong mga minerals na nandoon na nawi-waste, na natatapon. So, galing naman yun sa'yo, pwede mo yung inumin. Kaya nasulat yung libro na yun. Pag napunta kayo sa PCBS, sa OMF, merong ganong isang libro. Nakakatawa. Kaya halimbawa, may pumasok na ganon dito. Ano ba pwedeng banatan kagad natin ng banatan? Kailangan natin yung turuan. Ngayon, kung talagang wala na talaga, doon tayo kailangan umiral yung truth. Pero hindi dapat mawala yung love. Okay? Hindi yung tipong papasok dito, bawal kaagad ang ibang pananampalataya dito sa Word of Life. Hindi kayo pwedeng pumasok.
Di ba? Halimbawa, mayroong mga LGBT na gustong pumasok dito. Okay? Hindi natin sila ito tolerate, pero hindi natin sila papalayasin. Oy, bawal ka dito! Hindi pa pwedeng gano'n. Okay? Kailangan yung pairalin yung love. Pero, hindi dapat mawala yung truth. So, dito sa message ng Ephesus, they value the truth so much, but they forsaken their love at first. So, kailangan nilang balikan yun, the love. Okay po? Bakit nila kailangan balikan yung love? Because yung kanilang God mismo is love. Hindi pa pwedeng truth lang yung kanilang God. Yung kanilang God na sinasamba ay love din. Yung ating Diyos na sinasamba is not just truth. He is also love. And we should balance that in the Christian life. Okay po? So sa kabila ng persecution, sa kabila ng falsehood na pumapasok sa church, still, kailangan pa rin nating balansihin ang truth at ang love. Okay? Still, dapat natin balansihin ang truth at ang love. Sino nakapanood sa inyo ng 700 Club ng Friday? Nag-interview sila ng LGBT community, dalawa from Ladlad, no Friday. Napanood mo, Lara? Na meron silang in-interview. Ang maganda lang dito, si-night din nila, si Attorney Chona Cruz, actually, friend namin yon from Malabon, si Attorney Chona Cruz, Congresswoman Chona Cruz ng SIBAC. Alam niyo yung party list na SIBAC? Siya kasi yung kumukontra ngayon doon sa pinapasang bill ng Ladlad. Binigyan ng 700 Club ng both sides. Okay? Yun yung isa sa mga na-appreciate ko sa kanilang Friday. Binigyan nila ng both sides kasi dahil yung mga Christians so stiff with the truth, minsan nalalait na nila yung pagkatao ng mga LGBT, which is tao rin naman sila. Dapat nating intindihin yun. Pero, ang sabi nga ni Congresswoman Chona Cruz, hindi ibig sabihin that we will agree with what they do. Okay? Kasi isa sa mga pinopropose ng LGBT, dapat may sarili silang CR. Tagal na yan, di ba? Matagal na yun, yung issue na yan. Dapat may sarili silang CR. Kung merong male, merong female, dapat may in-between. Di ba? Kasi saan sila? Halimbawa LGBT ako, bakla ako. Saan ako magsi-CR? Sa lalaki? O, kung sa lalaki ako, di lalaitin nila ako kasi nakadamit babae ako. Kung sa babae naman ako, matatakot naman yung mga babae. Bakit? Lalaki ka pa rin eh. So, yun yung dilema nila. Okay? Yun yung ipinipilit nila. Kaya lang, sabi nga ng marami namang mga tao, no? Dapat dumisente ka pa rin. Kasi lalaki ka pa rin eh. So, doon ka sa lalaki, di ba? So, iayos mo pa rin. Huwag kang magdamit babae kung ayaw mo mag-discriminate. Yun naman yung argumento. Kaso sa ibang bansa kasi masyadong naging liberal yung kanilang thinking. Pumapasa yung mga ganong bill. Dito sa atin, as of now, nahaharang pa yun. Nahaharang pa yun. Okay? What I am against with dun sa nangyari nung Friday sa 700 Club, yung sinabi rin ni Brother Eddie, nung katulad nung sinabi ko dun sa tweet niya, we support them. But we do not agree with the same-sex marriage. Ang problema kasi dun sa word na support, agree kayo sa ginagawa nila na hindi illegal. Halimbawa, they're doing intercourse with their same-sex. Pag sinabi mong support, agree ka dun. Kasi hindi naman illegal yun. Illegal ba yun? Hindi illegal yun. Wala tayong batas na bawal magrelasyon ng mga bakla sa kapwa bakla. Walang batas nun. So we as Christians do not support that. Pero kung ang isang tao, bakla siya, papasok siya dito sa church, hindi natin siya i-condemn. Naintindihan niyo po ako? Tomboy siya, papasok siya dito sa church, hindi natin siya i-condemn. Pero, hindi ibig sabihin na hindi natin siya i-correct. Pero yung love, hindi ho yan mawawala. Pasensya na, medyo nahaba tayo kasi yan yung issue ngayon na nangyayari. Okay? So, naintindihan niyo po ako, we should balance the truth and love. Okay po? Naintindihan po niyo ako? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Father God, with the message, with your message to the Church of Ephesus,
even us in this age, Lord God, sometimes been guilty with having imbalanced love and truth. Lord, help us, being a part of your church, being a part of the body of Christ. I pray, Lord, that the Word of Life may be aware always, Lord God, of what we do. Lord, we are trying our best with the grace of yours and the help of the Holy Spirit to be always strong in the truth. But don't let us, Lord God, huwag niyo po kaming pabayaan to abandon the love that we should have. Let not love, Lord God, be wasted in this church. Huwag niyo pong pabayaan na mawala at masayang ang love. Bagkus lagi kaming maging balanse, Lord God, kung paano kami magmamahal at kung paano kami maninindigan sa tama. Help us, Lord God. Lord, indeed, Lord, your message is very timely. Even though this is written 2,000 years ago, still it applies to us. And we still need to balance the love and the truth. And thank you, Lord God, for your loving kindness to us, that you are always balancing your love and your justice to us also. Kaya nga, Panginoon, kagaya ng iyong ginagawa, tulungan niyo rin po kami kung paano namin ito ipapractice, O Lord God. How we can balance the truth and love, O Lord God, among your people, among the church, and Lord, even, Lord God, sa aming pamumuhay spiritual, help us to balance the truth and love. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.